Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay natagpuan ng mga hindi pa kilalang karakter ang libro na naglalaman patungkol sa pagpapaangat sa limitasyon ng tao kaugnay sa martial arts. Sa Hilaga ay matatagpuan ang Forces of Justice o kilala bilang ang Orthodox Sect, sa Silangan naman ay ang Forces of Evil o ang Unorthodox Sect, at sa timog na bahagi naman ay matatagpuan ang Heavenly Demonic Cult. Ang martial arts sa lugar ng mga ito ay nagsipag-anggitan sa loob ng mahabang panahon, at ang mga hangganan sa mga ito ay ang nagsisilbing lugar ng digmaan kung saan ay dito dumadanak ang mga dugo ng mga magigiting na mga martial artist sa kanya-kanyang kinabibilangang grupo. Ngunit mayroong isang tahimik na lugar sa lugar ng labanan ng mga ito, at ito ay isang neutral na lugar na walang kahit na anong alitan sa pagmamay-ari sa pagitan ng tatlong naglalakihang mga puwersa, at ito ay ang Silent Capital. Ngunit kahit ganito ang pangalan ng lugar na ito ay hindi ito tunay na lugar na payapa. Ito ay dahil sa walang kahit na sino sa tatlong naglalakihang puwersa ang nagtatangka na manguna ng isang aksyon upang makuha ang lugar na ito dahil sa mahigpit na sigalot sa pagitan ng mga ito. Sa lugar na ito ay nagtungo ang grupo ng ating bida, sabi ni Heobong na mukhang ang isang lalaki na kanyang nakita ay tingin ito na nagmula sa Unorthodox Sect dahil sa mga pilat sa mukha nito. Sinabihan naman siya ni Becky kung nais ba nito na kuhanin ang atensyon ng mga ito dahil sa hindi siya mapakali sa kakatingin sa kahit na sino, dahil dito ay sinabi ni Heobong na hindi na ito mag-iingay pa. Maya-maya pa ay sinabi ng 4th Council Elder na ang direksyon na ito sila magtutungo. Nang dumaan ang grupo dito ng ating bida ay nadaanan nila ang mga naggagandahang mga babae at inaalok ang mga ito ng mga maiinom. Sabi naman ng isa dito kay Heobong na kung nais ba ng mga ito na magsaya dahil madami silang mga naggagandahang mga babae sa lugar na ito, nang bigla naman silang kinindatan ng isang magandang babae na ito. Sa nangyari ay pilit na pinapatigil ni Becky si Heobong, di rin nagtagal ay sinabi ng 4th Council Elder na nakarating na sila sa kanilang pupuntahan, at ito ay ang Osangno Pavilion. Agad naman na nagsipasok ang mga ito sa loob, napansin naman ng ating bida na ang lugar na ito ay punong-puno ng mga babaeng bayaran, at hindi nito alam na kung dito ba talaga nila makikita ang tinutukoy ng 4th Council Elder. Nang bigla naman na may humawak sa braso nila Becky at Heobong at nagaalok ang mga ito na magsaya kasama sila. Matapos ay sinabi ng 4th Council Elder sa isa sa mga babae dito na nais nila ng mauupuan at lagyan ng 3 baso dito, na agad naman na sinunod ng kausap ng Council Elder, hindi din nagtagal ay agad na sinabi ng babae ang lugar kung saan ang mga ito maaring pamwesto. Nang makaupo ang mga ito, ay agad na pinagmasdan ng ating bida ang paligid. Sabi nito na halos lahat sa una at pangalawang palapag ng lugar na ito ay punong-puno ng mga martial artist. Matapos ay agad na nagpadala ng sound telepathy ang 4th Council Elder kay Yuun at sinabi nito na ito ang sekretong lugar kung saan ay ang mga impormasyon ay ipinagbibili, at maari niyang isipin na ang lugar na ito ay bahagi ng Orthodox Sect's Beggar Gang, at ng Unorthodox Sect's Low-Class Sect. Dagdag pa ng Council Elder na ang lugar na ito ay isang neutral place, kaya naman ay walang mga pagbabawal dito o kahit na anong organisasyon ng mga Orthodox Sect o kahit na ang Unorthodox Sect, at ginagamit nila ang lugar na ito upang kanilang maging kalamangan. Sabi nito ang 3 mangkok na nasa harapan nila ay nagpapakita ng ranggo ng impormasyon, ang pula ay para sa mga low rank, ang asul ay para sa intermediate, at ang puti naman ay para sa high rank class na impormasyon. Nagtanong naman dito si Yuun kung anong ranggo ba ng impormasyon ang nais nilang malaman. Sumagot naman dito ang Council Elder at sinabi na tingin nito ay nasa intermediate rank ito, kaya naman ay agad na nilagyan ng Council Elder ang asul na baso. Matapos ay agad na lumapit ang taga-silbi sa pavilion upang itanong kung ano ang napagpasyahan ng mga ito na bilihin. Matapos ng kaunting pag-uusap ng dalawa gamit ang sound telepathy, ay sinabi ng taga-silbi na maghintay lamang ang mga ito ng ilang sandali lamang. Matapos ng ilang sandali ay bumalik ang taga-silbi at sinabi na nais nitong ilipat ang kanilang kinauupuan sa itaas na bahagi ng pavilion dahil ang may-ari ay nais na personal silang pagsilbihan. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang Council Elder. Matapos ay sinabi nito kay Yuun gamit ang sound telepathy na ang itaas na palapag ay para lamang sa mga bisita na may high rank information request at mukhang may kakaibang nangyayari.
Sabi naman dito ng ating bida na nais nila ng impormasyon kaya naman ay magtutungo sila dito. Sa isip nito ay wala siyang nararamdamang kahit na anong panganib sa lugar na ito kaya naman ay tingin nito na hindi sila dapat na mabahala. Ilang sandali pa ay agad na nakaakyat ang grupo ng ating bida sa sinasabing silid ng tagasilbi. Sabi nito na ang lahat ay maari nang pumasok sa loob. Nang makapasok ay agad naman na bumati sa mga ito ang may-ari ng pavilion. Sabi nito na nag-utos siya na dalhin ang mga ito dito dahil sa silang lahat ay ang kanyang mahahalagang bisita. Sabi nito na siya ang may-ari ng lugar na ito at ang kanyang pangalan ay si Manwo. Nagbigay galang naman dito ang 4th Council Elder at sinabi na hindi niya inaasahan na makakaharap nila ang may-ari ng lugar na ito. Agad naman na sinabi ng may-ari na maari nang maupo ang mga ito. Matapos ay agad naman na nagtanong ang 4th Council Elder na ano ang dahilan kung bakit niya pinaakyat sila dito. Dahil sigurado siya na ang kanilang hiniling ay isang intermediate rank information. Humingi naman ito ng pasensya sa Council Elder at sinabi na ang nais ng mga ito ay ikinukonsidera na bilang isang high rank. Sabi nito na mukhang nagtataka ang mga ito sa kanyang sinabi, nagtanong naman ang Council Elder kung ano ang ibig sabihin nito sa kanila. Ngunit ngumiti lamang ito sa tanong ng Council Elder, matapos ay may inilabas na isang bagay. Sabi nito na mayroong mga lugar dito na nagbibigay sa kanila ng suporta bilang isang informant organization, dagdag pa nito na ito ay ibinigay sa kanila ng isa sa mga patron, at sigurado siya na alam ng grupo ng ating bida kung ano ang bagay na ito. Napasabi naman si Heobong na ito ay mula sa 18 Waterways. Namangha naman dito ang may-ari ng pavilion dahil sa nakikilala ng mga ito ang bagay na inilabas niya, ngunit sabi nito na hindi naman ibig sabihin na hindi nila ipagbibili ang impormasyon na nais ng mga ito kaya naman huwag silang magalit sa kanya. Ang kailangan lamang ng mga ito ay mangako na wala silang masamang intensyon sa paghahanap sa lokasyong kinaroroonan ng Dragon Tiger Clan at magbayad ng nararapat na halaga para sa impormasyon na mayroon sila. Nakaramdam naman ng kakaiba dito si Heobong sa kanilang paligid, sinabi nito kay Becky na napapalibutan sila ng halos sa 30 katao sa paligid, hindi naman nagsalita patungkol dito si Becky. Maya-maya pa ay sinabi ng may-ari ng pavilion na nabalitaan niya na kamakailan lamang ay nanggaling ang mga ito sa 10,000 Great Mountain. At kinilala nito ang Council Elder bilang ang ika-4 sa mga ito, at ito ay siyang Danhua. Sa sinabi naman ng may-ari ay nabigla dito ang 4th Council Elder. Dagdag pa nito na nais niyang makilala ang ating bida. Dahil kagaya ng 4th Council Elder na nasa mataas na katungkulan sa demonic cult ay makikipag-usap din ito ng formal sa ating bida, bigla namang napatanong dito sila Becky at Heobong kung anong sinabi nito dahil nakakaramdam sila ng hindi maganda sa sitwasyon nilang ito. Nagtanong naman ang may-ari ng pavilion kung nais ba talaga nila ng impormasyon, dahil sinasabi na nito ngayon ang kanyang presyo para dito. Sa isip ng may-ari na sigurado siya na isa din itong may mataas na katungkulan sa demonic cult kaya naman ay hindi nito basta-basta lamang na ibibigay sa mga ito ang impormasyon, bukod pa doon ay ang kanilang rason ay mahalaga upang hanapin ang kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw, kaya naman ay kukuha din siya sa mga ito ng kaunting impormasyon. Sabi naman dito ng ating bida na ngayon ay alam na nito kung bakit sinusuportahan ng 18 Waterways ang lugar na ito, nagtataka naman ang may-ari sa sinasabing ito ng ating bida. Nang bigla namang ginamit ni Yuhun ang chi telekinesis nito, at hinayla ang alalay ng may-ari ng pavilion upang sakalin, sa nangyari ay napasigaw dito ang may-ari at nagtatanong kung ano bang ginagawa nito. Sabi dito ng ating bida na wala itong planong magsalita sa isang tagasunod lamang, nagtanong naman ang gwardya habang nahihirapan ito na kung bakit ginagawa ito sa kanya ng ating bida. Sabi ni Yuhun na nais din niyang magtanong dito, na kung bakit ang isang may-ari ng pavilion ay nagpapanggap na isang gwardya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng nagpapanggap na pavilion master na akala niya ay isang bata lamang ito, ngunit masyado itong malakas upang magawang makuha ang pavilion master gamit ang chi telekinesis, at mukhang isa itong may mataas na katungkulan sa demonic cult at nagpapanggap lamang.
Sa nangyayari ay nagtataka naman dito ang 4th Council Elder at napapatanong kung totoo kayang ito ang Pavilion Master. Agad naman na nagtanong ang nagpapanggap na Pavilion Master na bakit naman ito naisip ng ating bida dahil isa lamang itong gwardya sa lugar na ito. Sinagot naman siya ng ating bida na mukhang nagpapatawa ito sa kanyang harapan, kaya naman ay tinanong niya ito, na kung bakit napakadaming mga killing intent ng mga gwardya ang nakapalibot sa kanilang silid. Dagdag pa nito na tingin niya ay hindi ito ang tamang reaksyon ng mga ito kung sakaling isang gwardya lamang ang kanyang tinatakot. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa tunay na Pavilion Master at nagtatanong kung ano nang gagawin nila. Sa isip naman ng Pavilion Master na ang isang ito ay isang halimaw. Sabi nito na hindi man lang niya magawang may galaw ang kanyang mga daliri kahit na isa siyang early pick level na Grandmaster at kung sakaling magdadagdag pa ito ng kahit na kaunting puwersa ay magagawa nitong madurog ang kanyang leeg at mapaslang. Sigurado siya na wala na siyang magagawa sa sitwasyon na ito, kaya naman ay tingin niya na kailangan na nitong humingi ng tawad at hayaan na lamang itong makaalis. Matapos ay nagsabi naman ang tunay na Pavilion Master na sana ay tulungan siya nito. Narinig naman ito ng mga gwardya na nag-aabang sa labas, at sinabi na ito na ang signal na hinahantay nila mula sa Pavilion Master. Kaya naman ay agad na winasak ng mga ito ang pintuan ng silid, at sabay-sabay na nagsisugod sa kinaroroonan ng Pavilion Master at ng ating bida. Agad naman na tinarget ng isa sa mga ito ang pinakamalapit na kakampi ni Yuun, ang 4th Council Elder. Ngunit gamit lamang ang kanyang daliri ay nagawa nitong madepensahan ang kanyang sarili at mabasag ang espada nito. Sa nangyari ay nagulat naman ang sumugod na gwardya dito at napapatanong kung sa papaanong paraan nitong nabasag ang kanyang espada na gamit lamang ang kanyang isang daliri. Sa isip naman ng Council Elder na masyadong mahihina ang mga ito upang atakihin siya, matapos ay agad na nakatikim ng mga pag-atake mula kay Heobong ang mga ibang gwardya na sumugod sa kanila. Sa nangyari ay namamangha naman dito si Heobong dahil sa napakalakas niya sa mga ito. Matapos ay nag-utos ang pinuno ng gwardya na atakihin ang lahat ng mga nasa loob, agad naman na nagsisugod ang mga ito kay Heobong. Nang papalapit na ang mga sumugod na gwardya, ay mabilis lamang na binigyan ito ni Heobong ng malakas na pagsipa, agad naman na sumuporta dito si Becky dahil sa madaming papasugod na kalaban ang kinakaharap nito. Napansin naman ni Becky ang papasugod na atake sa kanya, ngunit mabilis naman niya itong naiwasan, matapos ay agad niyang binigyan ito ng malakas na pagsipa sa kanyang muka. Nang matapos ay napasabi na lang si Becky na ang mga ito ay madali lamang na natalo, napahinto naman ang iba pa dahil sa kanilang nakikita, dahil sa nagsagawa si Heobong ng isang teknik na enhance aura sa kanyang sandata. Sa nangyari ay ang lahat ng mga gwardya ay napanganga na lang dahil sa pagkamangha. Matapos ay nagtanong naman dito si Heobong kung nais pa ba ng mga ito na magpatuloy, at gusto nitong linawin sa kanila na siya ang pinakamahina sa kanilang grupo. Sa isip nito ay sinasabi niya na may natutunan siyang kakaiba sa mga marka sa lugar ng Abandoned Sword Valley, at ngayon ay nasa early Supreme Peak level na siya ng kanyang martial prowess, at tingin din ito na masyado na siyang malakas. Matapos ng ginawang ito ni Heobong ay agad naman na nagsabi ang mga gwardya na sumusuko na sila. Sa ginawang ito ni Heobong ay napabilib naman nito ang ating bida, kaya naman ay agad na binitawan na nito ang Pavilion Master. Matapos ay agad naman na humingi ito ng paumanhin kay Yuun dahil sa pagtatago nito ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, at totoong siya ang may-ari ng pavilion at siya ay si Do-hyun. Agad din naman na humingi ng tawad ang nagpanggap na may-ari at sinabi na siya ay ang Commander Manwo. Agad naman na nagtanong sa mga ito ang ating bida na kung tama ba ang sinabi ng mga ito na ang 18 waterways ay pinuprotektahan ang lugar na ito, at tingin niya na mukhang pati sila ay kinokontrol din ng mga ito. Di naman sinang-ayunan nito ang sinabi ng ating bida dahil nakikipagtulungan lamang ang mga ito sa kanila at hindi ang mga tagasunod ng mga ito. Nang bigla naman siyang dinakot ni Becky sa kanyang ulo at inihampas sa sahig. Sabi nito na huwag nitong tatangkain na magsabi pa ng kasinungalingan sa kanilang lord, kaya naman ay sumang-ayon na dito ang Pavilion Master. Sabi ni Yuun na magtatanong siya ngayon dito at magsabi ito ng totoo, at ito ay patungkol sa kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw.
Magsasalita na sana ito nang bigla naman na may nagpadala dito ng isang sound telepathy, sabi dito na magpapadala siya ng mga tauhan sa special room, dahil kung hindi ay magkakaroon sila ng malaking problema. Sumagot naman dito ang Pavilion Master at sinabi na huwag na nitong gawin yun dahil ang mga tao na ito ay hindi basta-basta makikinig at aalis dahil lamang sa gusto nilang paalisan ang mga ito. Ang mga tao na ito ay lubhang nakakatakot, ngunit madali namang mga kausap kahit papaano. Bigla naman na nagtaka dito ang ating bida sa pagkakarinig ng special room, dahil mukhang may tao dito na tingin niya ay kinakatakutan ng mga ito. Sabi naman ng Pavilion Master kung makakapaghantay ba ang mga ito. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabing ito ng Pavilion Master. Sabi nito na bilang pagsasabi ng tapat ay ang Yellow River 3 Demon ay nandito sa loob ngayon. Ang Yellow River 3 Demon ay ang kilalang mga mataas ng 18 waterways. Ayon sa mga balita ay ang mga ito ay mga nagnanakaw ng mga barko, at mga walang awang pumapaslang at nangunguha ng mga kababaihan. May mga pabuya na nakaatang sa kanilang mga ulo, ngunit nagpapatuloy pa din ang mga ito na magpagala-gala sa loob ng syudad nang walang iniisip na kahit ano. Sabi pa ng 4th Council Elder na hindi lamang iyon, dahil ang tiyuhin ng tatlong magkakapatid ay si Galmojem, ay parte din ng Hydra. Sa isip naman ni Yuun na narinig na nito dati ang pangalan na iyon, ito ay ang miyembro ng Hydra at ang pangwalo sa pinakamataas ng unorthodox sect. Nabibilang siya sa isa sa 4 sa kanilang rango, at ito ay isang extreme expert. Isang tao na may bayolenteng personalidad ngunit malaki ang pagpapahalaga sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mayroong pangyayari na kung saan ang barko na kung saan nakasakay ang Yellow River 3 Demon ay tinambangan. Nang marinig ng Yellow River Supreme Leader Galmohan ang balita, ay agad nitong hinanap ang mga salarin at nagawang paslangin ang buong lahi ng mga ito. Kaya naman ay ito ang rason kung bakit ang mga pulisya ay walang kahit na anong ginagawa kahit na ang mga tagasunod nito ay nagsasanhi na ng matinding kaguluhan. Sabi naman dito ni Yuun na ang mga ito ay isa talagang mahirap at matatag na taga-suporta sa mga ito. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Pavilion Master sa ating bida. Sabi nito na ito ang lugar kung saan ang mga ito kumukuha ng impormasyon. Sila ay pinuprotektahan ng mga ito kapalit ng pagbibigay sa kanila ng mga impormasyon na mayroon sila. Ngunit sa totoo lamang ay mayroong mga espiya sa isa sa kanyang mga tagasunod, at susundan ng mga ito ang ating bida kapag nakuha nila ang impormasyon tungkol dito, ngunit para sa kanilang mga buhay at kinabukasan ng kanilang mga pamilya ay sa mga ito nakasalalay. Matapos ay agad itong napaluhod sa ating bida at humihingi ng pasensya dahil sa hindi nito maaring maipagbili ang impormasyon na kanilang nais na makuha, at sana naman ay maging maunawain ito, dahil kahit na ang matataas ng demonic cult ay walang magagawa na kahit ano patungkol sa Yellow River 3 Demons. Sabi naman dito ng ating bida na hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ang patungkol sa sitwasyon na ito. Kaya naman ay nagtanong dito ang ating bida na kung ang Yellow River 3 Demon ba ay nasa kanilang ibaba lamang, na agad naman nitong sinang-ayunan at nagpasalamat dahil sa pag-unawa ng ating bida sa sitwasyon. Dagdag pa nito na ang Yellow River 3 Demon ay nasa ikalawang palapag sa special room. Sabi naman dito ng ating bida na kung narinig ba ito ng dalawa, sila Heobong at Bekgi. Kaya naman ay inutusan ang mga ito ng ating bida na magmadaling magtungo dito at dalhin sa kanya ang Yellow River 3 Demon na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito, matapos ay agad naman nang umalis ang dalawa upang sundin ang ipinag-uutos sa kanila ng Lord Xian Yuun. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.